Mula pa noong 19th Congress hanggang ngayon, it has remained clear to us that Vice President Sara Duterte has betrayed public trust, and for that reason, the people are once more charging her with the same through this impeachment complaint. Ano-ano mga ginawa niya na may tuturing na betrayal of public trust? Madam Chair, 3 po ang nakita nating mga kagagawan or 3 acts. Now, to summarize just very briefly, number 1, inabuso ni VP Sara Duterte ang kabuoang halaga ng 612.5 million pesos of confidential funds sa OVP at sa Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Breaking it down, that's 125 million pesos in 11 days back in December of 2022, and another 375 million pesos in the OVP and 112.5 million pesos in the Department of Education in 2023. Hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano ginastos ang pondong ito, na kahit confidential in nature ay questionable o kaduda-duda pa rin sa pamantayan ng gobyerno. Pangalawa, kaugnay sa pagiging kaduda-duda, isiniwalang bahala din ni VP Sara Duterte ang mga prinsipyo ng transparency and accountability dahil direkta niyang may mga inutos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng mga gawa-gawang dokumento at accomplishment reports kuno para pagmukhaing may pinatutunguhan ang limpak-limpak na pondo na nilaan sa kanyang opisina. Dito natin natimbog ang mga katulad ni Mary Grace Piatos at iba pang peking pangalan na tumanggap umano ng confidential funds. At panghuli, inabandona ni VP Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang halal na opisyal dahil binasta-basta niya ang otoridad at responsibilidad ng Kongreso na imbestigahan ang budget ng kanyang opisina. Sa mga sumunod na panahon habang dinidinig ng Kamara ang budget ng OVP, mulat siyang umabsent sa budget hearings at umiwas sa pagsagot sa mga tanong na nagsisiyasat sa kung paano ginastos ang milyong-milyong piso at magkano rin ang dapat ilaan sa mga susunod na taon given yung track record ng spending. Madam Chair, anong ehemplo at mensahe ba ang pinapakita nito sa kabataan? Na ang pondo na dapat napupunta sa edukasyon, sa pagde-develop ng kabataan, ay nilustay ng dapat namumuno nito?